immunity. At kung sa tingin nyo, nagsasalita kami ng mali, i-educate nyo ang mga tao. Patunayan nyo na kayo ang nagsasabi ng katotohanan. Kasi kung magagawa nyo yun, wala na din namang makikinig sa amin. Hindi nyo kami kailangan. I totally agree. Masisira nyo yung reputasyon namin. Tama. Ang problema, since hindi nyo mapakita na mali kami, papatahimikin nyo na lang kami. Yun ang solusyon nyo. Pogo vlogger, fake news, ay umaabot, ano yung pro-China vloggers, ay umaabot na sa punto na akusasyon na ito, imputasyon na ito sa amin ng mga krimen o depekto na posibleng dumikit sa amin panghabang buhay. Hindi namin maaaring palampasin ito, lalong-lalo na galing sa isang tao na kongresista, na isang opisyal ng gobyerno. At kadalasan, although yung mga remarks niya dito ay hindi covered ng immunity, ginagamit din ang kanyang posisyon para makapanirang puri. Isang dahilan sa aming pagsampa ng kaso na ito para ipakita itong investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay superfluous. Pinapakita namin by filing these cases that the law is sufficient. Kung mayroon silang nakikita na mali kaming sinabi, na may paglalabag sa batas, andyan na nga po ang batas. At yan po ay dinidemonstrate namin ngayon. Bukod sa paninirang puri na ginawa niya, ginagamit namin ang existent na sistema ng hustisya para sagutin ang aming pangangailangan dito, para mapuno yung mali na ginawa niya at magawan ng resolusyon nito. We are taking recourse with the law and with the system already in place because we believe that that system is enough. Mayroon pang mga saloobin ang aming mga kasama dito. Umpisan namin dito kay Dr. Lorraine Badoy. Para sa akin naman, ang pinaglalaban ko at ipinaglalaban din namin lahat dito ay yung freedom of expression. Hindi pwede tayong manahimik dito kasi nararamdaman na namin na pabigat ng pabigat ang kamay ng gobyerno ngayon. Parang pinagbubuhatan na tayo ng kamay. Yung freedom, yung kalayaan para mamahayag ng saloobin at yung aming opinion ay ngayon ay sinisikil. At yung nakakatakot na nakikita namin dito ay parang paliit na lang ng paliit yung espasyo namin para pwedeng magmamahayag ng malaya. No, so, kailangan namin gawin ito kasi kami mga nanay, no? Kami mga meron kami sarili-sariling mga profesyon. Pero para sa akin, ginagawa ko ito for my children and for future generations of Filipinos. Kahit yung ngayon, napakahalaga na ipaglaban natin ang karapatan natin to free expression. This is the greatest expression. It is a right above all rights and it is worth every fight and everything that we put into it. And I want for future generations to look back at this time when that right, that freedom has been endangered by people who are in power and that they will see that we fought for it. Gusto ko din mag-recalibrate tayo ngayon kasi ang nakikita ko ngayon yung pagmamalabis ng mga nasa poder ngayon. Meron akong short stint sa gobyerno at maliwanag sa akin noon kung anong ibig sabihin pag may hawak ang kapangyarihan. Hindi ito ginagamit para pagbuhatan ng kamay ang mga ordinaryong mamamayan. Ginagamit ito para depensahan, protektahan at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Hindi ito ginagamit para patahimikin, para sirain ang mga buhay namin, mga reputasyon namin. For instance, ang ipinamana lang sa akin ng tatay ko ay yung malinis na pangalan niya. Kahit yon, ninakaw ni Ace Barbers sa akin. Ang tatay ko was a justice of the Sandigan Bayan when he retired. And he was incorruptible. Hindi nagnakaw ng kahit na isang sentimo sa Pilipino ang tatay ko. Pero ngayon, bigla siya, dahil sa sinabi ni Ace Barbers, bigla siya nagkaroon ng anak na corrupt, na bayaran.
Hindi lang bayaran ng kung sino-sino, kundi bayaran ng mga kriminal, pogo at narco na mga sindikato. Yan ang tinuring sa akin ni Ace Barbers at sinabi niya ito hindi lang sa isang maliit na grupo, kundi sa mainstream media. Naka-headlines pa ako ng Krappler. Na ako pa hin-headlines ng Krappler nun. Nanay ako, mga anak ko mga scholar. Asawa ko scholar ng PMA. Bigla na lang nagkaroon sila ng nanay na narco vlogger at pogo vlogger. Ganyan ang ginawa ni Ace Barbers sa akin. Doktor ako, writer ako. Na ang essence ng pagiging manunulat ko ay ang katotohanan. Hindi gagalaw ang ballpen ko, Mr. Ace Barbers, kapag hindi katotohanan ang sinasabi ko, katotohanan ko. Pero ang ginawa mo, tinanggal mo lahat yon. Everything that is precious to me, the gift of a good name. Ang mga tatay ko, hindi nagnakaw sa Pilipino. At pwede kong sabihin yon at walang kokontra sa akin kasi totoo yan. He was never part of the most corrupt budget in the entire country's history. Never. He was a congressman as well. No? So, that one, Ace Barber stole from me, and I think he has to be made accountable for that. Si Ms. Joey Cruz. Hello. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong action na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante kasi especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang puhunan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain ng lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko, at sasabihan ako na pogo vlogger, narco vlogger, bagong makapili. That is unacceptable. And so, importante itong araw na to kasi ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko, ay tatayo laban dito sa mga bully na to. Hindi po pwedeng gagawin nyo lang yan just because kaya ninyo. Hindi po pwede na i-flex nyo lang yung inyong kapangyarihan. Ang gagamitin nating reckoning point, ang gagamitin natin na pagsukat kung may maling ginawa ang mga vlogger ay yung nararamdaman ninyo. Mga government officials po kayo. Kayo po ay halal ng bayan. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun, hindi nyo dapat ginagamit laban sa mga taong nagluklok sa inyo. And so, ito pong ginawa po namin ngayong araw na ito. Ito po ay bagay na gusto naming itatak sa lahat ng mga Pilipino na gusto at nangangarap ng isang mas magandang Pilipinas. How are we going to achieve it? Sa pagtatama ng mali. At paano natin maitatama yung mali kung hindi natin masasabi iyon? So, para sa akin, hindi ako papayag na ang mga pinaghirapan ng mga taong katulad ko, ng mga kasama ko ngayon, ngayong gabi na to, ay babaliwalain lang at talagang yuyurakan lang, tatapak-tapakan lang nitong mga kongresistang ito, lalong-lalo na ni Congressman Ace Barbers. At walang habas na sasabihin sa lahat ng puntahan niyang media interviews na nilalabanan nila kuno ang mga narco vloggers at saka mga pogo vloggers at eventually nga ang mga katauhan pala na yun, ang mga tinuturo pala nila na yun ay kami. Masakit po na matawag na ganon, lalo na sa isang tao na never ho akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. At pagkatapos, sasabihan ka ng ganon-ganon lang. Itong mga tao na sa kapangyarihan, kailangan mag-isip sila. Every time na meron silang sinasabi o every time na meron silang tinuturo na mga taong kinakayan-kayanan lang nila,
this should be, this should be an example to everyone na kailangan po natin na manindigan. Kasi kapag hahayaan natin na tapak-tapakan lang tayo nitong mga to, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Anong mangyayari dun sa mga susunod na mga sinking youth natin? Hindi na lang nila sasabihin kung ano yung naiisip nila kasi baka mamaya ipatawag lang sila sa Kongreso. That is something that I cannot accept. So, yun po no, ang ginawa po namin ngayong araw na ito ay para po sa, of course, para sa pag-restore ng aming reputasyon na winarak nitong mga tao sa Kongreso, especially yung mga tao dyan sa TRICOM. At para na rin dun sa aming mga mahal sa buhay, para na rin sa mahal naming bayan, at para na rin sa susunod na henerasyon. Because we have to make sure that our freedom to express is preserved. Nung lumabas ho ako at nagsalita ako at nagdesisyon ako magsalita against sa ating presidente sa kanilang ginagawa or vision nila sa paggamit ng droga. Lahat ho, alam ko na may mangyayari sa akin. Alam ko na meron hong pwedeng pumatay sa akin. Alam ko na malalagay sa alanganin ang pamilya ko. At alam ko marami akong kaibigan na mawawala. At nangyari ho. Pero pinili ko pa rin pong magpatuloy kasi yun lang ho yung kaya kong ibigay para tumatanda na rin ho ako. And ang hirap din ho sa sitwasyon ko kasi both my parents namatay na ho. Wala akong magulang. And I have 5 kids, 4 na babae. At matitino, matatalino, mababait. I'm so proud of them. And eto lang yun. Yun, katulad nila, Crisette, kami mo lahat dito. Wala ko kaming inihingi. Hindi ko kami naghanap ng posisyon. Hindi kami nagpapasikat. Anong papasikat? Sikat ka, mamamatay ka. Yan ba yung sikat? Isinasalang mo yung buhay mo. Hindi po joke yung ginagawa namin. Sabi nila, may isa nga akong friend, sabi, why is Cathy, parang, she went ballistic na. Sabi ko, ballistic na kung ballistic. As long nagsasabi ka ng totoo. Ako hindi ko maintindihan yung nangyayari ngayon. Sa ating mga politiko o leader natin sa ating bansa, dapat ho, kung kayo ho ay kinikriticize, tanggapin nyo ho, pray for it, pag-isipan nyo, and tingnan nyo ho yung sarili nyo sa salamin, kung tama ba o mali yung ginagawa nyo. Ang nakikita ko ho dito, yung nangyayari ho sa amin ngayon, hindi na ho to bago sa akin. Nangyari ho to sa akin. Simula 2021 hanggang ngayon. Yung pagbubuli ng tuloy-tuloy. Yung ginagawa nila, sabi ko nga sa'yo, kaya nga ako natauhan. Yung ginagawa nila kay VP na panggigipit. Duwag naman ho yung mga yan eh. Manggagamit ho yan. Gagamit sila ng tao para manakit. Gagamit sila ng mga tao para sila yung gumalaw para sa kanila. Pero sabihin mong sila itself ang gagawa, hindi na gagawin. Kaya sa inyo, na akala nyo kakampi nyo yan, kasi ginagamit kayo, collateral damage lang kayo. Look what happened. Di ba ang dami lang tinanggal ngayon sa mga trabahador nila dyan sa gobyerno? Nagki-cleaning daw sila kasi feeling nila yung loyalty, naglo-loyalty check sila. So, lahat po kayo disposable. Lahat po kayo itatapon. Pag tapos na sa inyo, itatapon na kayo. Attorney Trixie, Attorney Vic Rodriguez, VP Sara. So, don't think na kayo ngayon na nakaupo, magtatagal kayo dyan. Lahat kayo basura. Lahat kayo trapo. Lahat kayo gamit sa kanila na pag pinagsawaan na or wala na silang pakinabang, itatapon lang din nila kayo. Sa mga tinanggal sa trabaho, magsalita ho kayo. Sa PSG, sa security, sa mga empleyado ng gobyernong tinanggal,
magsalita ho kayo. Huwag ho tayong matakot sa kanila. Kasi yung ginagawa nila sa akin, sa amin, katulad ng mga kasama ko dito na sinasabi nila na tinatakot kami. Yun, sabi nga ni Crisette, it's easy to fold. It's easy to umatras ka na tumigil ka. Pero pag tumigil po kami, sino pa pong magsasalita para sa inyo? Kami ho, never ho kaming naglabas ng chismis. Never ho kami, hindi ho theory. Facts. Kinukuha ho namin sa kwento nila, the way sila mag-hearing, lahat ng nilalabas sa media, lahat ho, doon namin dinadissect yun. Doon namin kinukuha yun, tapos bibigay kami ng aming opinion sa nakikita namin. At yan po ang karapatan natin bilang Pilipino. Kasi democratic country tayo. Dapat ho talaga may freedom of speech dapat nagagamit natin. Huwag ho kayong tumakbo kung ayaw yung maging makriticize. Ang bawat Pilipino ay may karapatang i-question kung ano yung pagkakamali ng sino mang leader na nakaupo sa inyong pwesto. Ngayon, sorry. Ngayon po, wag na lang ho kayong tumakbo. Ngayon sa darating pong eleksyon, ang mamamayang Pilipino, tayo po ang bida. Bumoto po kayo ng tama. Tanggalin niyo ho ang mga congressman na walang prinsipyo at natakot na mawalan ng pondo kasi sabi na, napilitan kami. Kasi mawawalan kami ng budget. Ano ba mas importante? Pera o mamamayang Pilipino? Do you think that the Filipino people will never understand your situation, yung sitwasyon nyo, na iniipit kayo? Mas mamahalin mo kayo. Kasi principled kayo. Kasi may integridad kayo. Pero mas pinili nyo na kung ano yung mapapakinabangan nyo more than, tsaka yung posisyon nyo more than sa mamamayang Pilipino. Yun lang po. Kaya dapat po, iboto natin, palitan nyo na ho yung mga congressman dyan na bumoto. So magalit na kayo. Kasi yung katotohanan eh. Mas may bayag pa nga ho itong mga to, nakakapagsalita, tapos binubuli nyo. Magpakalalaki kayo at matuto kayong gumayang. Women's Month ngayon, may nagsalita, sabi ni Martin, suportahan ng kababaihan. Martin, naging kaibigan kita minsan. Hindi ko in-expect na magiging ganyang kakasama. May asawa ka. Buhay pa ba nanay mo, hindi ko alam. Pero eto lahat kami, mga babae, ina. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. So, kasi eto ginagawa mo sa amin eh. Magpakalalaki kayo at matuto kayong gumalang at panindigan nyo yung pagiging politician nyo na ang inyong layunin is para sa ikabubuti ng ating bansa at mamayang Pilipino. Maraming salamat po.